Sabina kay Senator Ronald De La Rosa na isilbi na sa kanya sa Davao. Articles of impeachment kay VP Sara Duterte pagbobotohan ng Kamara mamaya. Duterte block sa Kamara malayang lumahok sa debate at botohan ng Articles of impeachment. Ilang senador itinanggi ang pagkakaroon ng planong palit liderato para harangin ang impeachment trial. Mosyong pipigil sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court, tututulan ni Senator Lacson. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Paraguay President Santiago Peña Palacios magpupulong ngayon sa Malacanang. Navotas landfill, wala ng usok matapos mapula ang sunog na tumagal ng isang buwan. Kabuuan ng landfill na tambakan na ng lupa para iwas sunog ayon sa DPWH. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, May 11, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Naisilbi na ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group ang sabina laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa bahay nito sa Davao. Ang hakbang ng PNP ay kasunod ng utos kahapon ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na muling imbestigahan ang nangyaring extrajudicial killing sa Davao. Mula sa Camp Crame may live report si Leia Ilagan. Kaya natagpuan ba si Bato at ano ang nakasaad sa sabina? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Bigong matagpuan ang mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group si Senator Ronald Bato de la Rosa nang isilbi ang sapina sa bahay nito sa Davao. Isinilbi rin ang sapina sa opisina nito sa Senado sa Pasay, ngunit hindi rin ito natagpuan. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Duaño, tanging caretaker lamang ni Bato ang tumanggap ng sapina sa bahay nito. Nakasaad sa sapina na pirmado ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II na pinahaharap si Senator Bato sa Major Crimes Investigation Unit o MCIU ng CIDG dito sa Campo Crame sa Huwebes, May 14, alas 10 ng umaga. Ito'y para magsumite ng sworn affidavit at mga dokumento at magbigay na rin ng mga impormasyon kaugnay sa umano'y extrajudicial killings na nangyari noong siya pa ang City Director at Regional Director ng Davao Police. Sakali elang mabigong mag-comply, posibleng maharap sa indirect contempt si De La Rosa. Matatandaan kahapon na ipinagputos nga ni DILG Secretary John Vic Remulla sa PNP na muling buksan ang investigasyon sa war on drugs. Aniya, nasa 100 kaso ng EJK ang naitala noong nakatalaga pa si Senator Bato sa Davao Region. Nilinaw din ng kalihim na hindi naman arrest warrant mula sa International Criminal Court ang ipinasilbi sa bahay ni Bato at wala ring planong arestuhin o pusasan ang senador. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Naglabas ng babala ang PDP laban sa mga susuporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Samantala ngayong araw na isasagawa ng plenaryo ng Kamara ang debate at botohan sa Articles of Impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Narito ang balita ni Rosalie Coz. Isang araw bago ang nakatakdang pagsalang sa plenaryo ng Kamara ng Committee Report at resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, naglabas ng maanghang na pahayag ang PDP laban sa gitna ng mariing pagtutol sa proseso ng impeachment. Kasalukuyang pinangungunahan ang partido ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, na kababatang kapatid ng pangalawang Pangulo. Ayon sa PDP laban,
ang sinumang opisyal na boboto pabor sa impeachment ni VP Sara Duterte ay hindi maaaring umasa ng suportang pampolitika mula sa partido. Hindi rin sila papayagang lumipat sa partido. Sa gitna nito, binigyang diin ng PDP laban na hindi ito pananakot. Pero ayon sa makabayang lawmakers, pamumulitika ang ginagawa ng partido. At dahil hindi umano mapabulaanan ng Vice Presidente ang mga ebidensya laban sa kanya, na uwi sa pagbabanta ang mga kaalyado nito. Sasalang na sa sesyon sa plenaryo ng Kamara ang committee report at resolusyong nagtatakda ng articles of impeachment laban kay Vice President Duterte mamayang hapon. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, isa lang ang magiging agenda ng House, ang impeachment. Pagbukas ng sesyon, ito ang tatalakayin sa plenaryo. Si House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro ang magrepresenta sa plenaryo ng ulat at resolution. Kasunod nito, bubuksan ang floor para sa diskusyon at debate. Ayon sa House Justice Committee Chairperson, kahit ang mga kongresistang kaanak ni VP Duterte, maaaring magsiyasat at magtanong sa committee report at resolusyon. There will be debate after the sponsorship speech, and I think everybody will be given the opportunity to participate in the debate. We will be given the opportunity to defend the committee report, no? To defend the findings of probable cause, to defend the articles of impeachment. Pagkatapos isara ang debate, pagbobotohan na ang articles of impeachment sa pamamagitan ng roll call vote o isa-isang tatawagin ng House member para ipahayag ang kanilang yes, no, or abstention vote. 106 o 1/3 ng mga miyembro ng House of Representatives ang kailangang boto para maiakyat ang articles of impeachment sa Senado. Ilang miyembro ng House Justice Committee members ang nagpahayag na posibleng malagpasan pa ang bilang na ito. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mamayang hapon na tatalakayin sa plenaryo ng Kamara ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahang pagbobotohan ng mga kongresista kung itatransmit na ito sa Senado para sa formal na paglilitis. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez, live. Evan, ano-ano ang aasahan mamayang hapon kapag nagbotohan na ang mga House member patungkol sa impeachment? Mamayang hapon ay inaasahang tatalakayin na sa plenaryo ng Kamara itong committee report ng House Justice Committee laman ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa House session, mamayang 3:00 ng hapon, inaasahang si Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro ang mag-i-sponsor o magpe-presenta sa ulat at resolution ng kanilang komite matapos nilang makitaan ang probable cause para i-impeach si Vice President Sara Duterte sa Kamara. Nakapaloob sa ulat ang 4 na impeachable offense na umano'y maling paggamit ng confidential funds, panunuhol, hindi maipaliwanag na yaman at matinding pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pagkatapos nito ay bubuksan na ang floor para sa diskusyon, pagtatanong at mga debate sa pagitan ng mga kongresista. Saka naman magbibigay daan para pagbotohan sa pagitan ng 380 na House members ang articles of impeachment. Nominal voting o isa-isang tatawagin ang mga mambabatas para ipahayag o ipaliwanag ang kanilang yes, no o abstention vote. 106 o 1/3 ng mga miyembro ng House of Representatives ang kailangang pumaborito upang maiakyat ang articles of impeachment sa Senado na siyang magsisilbing impeachment court. Inaasahang mamaya bago pa magsimula itong plenary session ay mayroong magmamarchang mga grupo gaya ng People's Impeachment Movement upang ipanawagan na tuluyang i-impeach si Vice President Sara Duterte. Yan muna ang update. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Evan Alvarez. Tiwala ang mga mambabatas ng Makabayan Bloc na mai-impeach si Vice President Sara Duterte kasabay ng sesyon sa plenaryo mamayang hapon.
Bago ang inaasahang botohan, nagsagawa muna ang mga ito ng kilos protesta kasabay ang ibang grupo sa may gate ng Kamara. Makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano ba yung ine-expect nila mamaya at tingin ba nila ay overwhelming yung magiging suporta ng mga kongresista para ma-impeach si VP Sara? Magandang tanghali aga, batay sa pahayag nga kanina ng ilang mga mambabatas ng Makabayan Bloc at usap-usapan na rin dito sa Kamara ay magiging overwhelming nga ang magiging suporta ng mga mambabatas upang ma-impeach ang Vice Presidente sa pangalawang pagkakataon. Muli nagtipon-tipon sa gate ng House of Representatives ang ilang grupo kanina, ilang oras bago ang inaasahang pagtalakay at pagboto sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mamayang hapon. Sinamahan sila ng mga mambabatas mula sa Makabayan Bloc na sina Representatives Percy Sendanya, Rene Co, Sara Ilago at Antonio Tino. Ayon sa Makabayan Solons, ito na ang tamang panahon para muling ma-impeach ang Vice Presidente. Mabigat nila ang ebidensya laban sa Vice, kabilang na ang bribery o panunuhol at hindi maipaliwanag na yaman. Tiwala ang mga ito na sapat ang bilang ng mga kongresista na susuporta sa impeachment complaint upang maiakyat ito sa Senado. Today, we're going to impeach her once more. And this time, we are confident that we will not only get the overwhelming majority, we have a strong set of evidence that backs this impeachment complaint. Kampante rin ang mga ito na aakto kaagad ang Senado oras na naitransmit sa kanila ang Articles of Impeachment. Hindi nila makakaapekto rito ang pinakabagong desisyon ng Korte Suprema na ang terminong forthwith ay within a reasonable time na maaaring ito ay maikli o mahaba. Tiwala sila sa sinabi ni Senate President Tito Soto na ang forthwith ay para sa kanya ay bukas o sa kinabukasan. Dalhin na ang Articles of Impeachment sa Senate. Ito ang panawagan natin at ang panawagan ng taong bayan para naman makamit na natin yung pananagutan doon sa nakikita nating kinurakot na pera ng taong bayan. Aga kung sakaling ang tuluyang ma-impeach ang Vice Presidente at maiakyat sa Senado ang Articles of Impeachment, ang bola ngayon ay nasa Senado na kung saan magkakaroon ng full-blown trial o paglilitis dito sa Senado kung saan ang House of Representatives ang siyang magiging prosecutor dito sa kaso at ang mga huwes naman ay ang mga senador o mga mambabatas sa mataas na kupulungan ng Kongreso. Yan muna ating update mula dito sa House of Representatives. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Dadalhin na sa The Netherlands ang 24 sa 38 Filipino crew members ng MV Hondius para sumailalim sa quarantine. Ayon sa Department of Migrant Workers, sila ay isasakay ng eroplano patungo sa naturang bansa. Habang ang natitirang 14 pang Pilipinong tripulante ay susunod sakay ng barko. Oras na matapos ang quarantine, saka sila i-repatriate kababalik ng bansa o pabalik ng Pilipinas. Sinabi pa ng DMW na patuloy na makatatanggap ng sweldo ang mga ito base sa nakasaad sa kanilang kontrata. Una nang sinabi ng Department of Health na negatibo naman sa hantavirus ang mga nasabing Filipino seamen. Sa ibang balita, nasa 90 hanggang 95% na ang pagiging handa ng Commission on Elections para sa nalapit na 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan elections na nakatakdang ganapin sa November 2. Sa panayam kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kinumpirma niyang naimprenta na ang mga balota para sa BSKE at iilang kagamitan na lamang ang hinihintay para ma-procure. Samantala, ilang mambabatas ang patuloy na nagsusulong ng pagpapaliban ng halalan at ang pagre-reallocate ng pondo para ilipat sa pagtugon sa energy crisis. Ipinaalala rin ng COMELEC na hanggang May 18 na lamang ang deadline para sa voter registration sa BSKE.
Pansamantalang nakalaya mula sa National Bureau of Investigation o NBI Detention Facility ang founder at Chief Executive Officer ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta kasama ang 4 na iba pa. Ito ay matapos na makapaglagak ni Mabanta at kanyang mga kasama ng 120,000 pesos na piyansa sa bawat isa. Noong May 5, inaresto sila ng NBI sa pamamagitan ng isang entrapment operation dahil sa umunoy pangingikil ng humigit kumulang 300 milyong piso kay dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Kapalit umano ng halagang ito ay ang hindi paglalabas ng isang video na nag-uugnay sa mamabata sa isyu ng korupsyon sa Kamara. Sa kanilang pansamantalang paglaya, iginiit ni Mabanta at kanyang grupo na sila ay inosente at mariing itinanggi ang anumang akusasyon ng extortion. Sa kaugnay na balitang yan, inaasahang haharap ngayong araw sa National Bureau of Investigation ang Peanut Gallery Media Network anchor na si Camille Jensen o CJ Hero. Isa si Hero sa idinadawit din sa umano'y pangingikil kay Congressman Romualdez. Batay sa sabina ng NBI, nakatakda siyang sumipot sa kanilang tanggapan ngayong alas 10 ng umaga. Sa kasalukuyan, wala pang kumpirmasyon kung personal na haharap si Hero o kung magpapadala na lamang ng kanyang legal counsel. Nakatakdang magpulong ngayong araw sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Paraguay President Santiago Peña Palacios sa Malacanang. Ang Paraguayan President ay nasa Pilipinas para sa 2 araw na state visit. Mula sa Malacanang, may live report si Nel Mariboho. Nel, ano yung inaasahan sa pulong ng 2 lider ng bansa? Pagpapakatibay pa sa Paraguay at Ferdinand Marcos Jr. at Paraguay President Santiago Peña Palacios. Ating pong babalikan ang ulat na yan ni Nel Mariboho. Hindi mawawala ang posibilidad na may pipigil sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Dahil dito, handang tumutol si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson sa anumang mosyon kaugnay nito. May hatid na balita si Jed Neresina. Isang konstitusyonal na tungkulin ng Senado ang mag-convene bilang isang impeachment court kapag naipadala na ang articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito ang binigyang diin ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Ipinaliwanag niya na bagamat mandato ito ng batas. Ang Senado ay isang collegial and deliberative body. Dahil dito, ang pinal na desisyon sa pag-convene ay nakadepende pa rin sa mapagkakaisahan o iboboto ng mayorya ng mga miyembro. Gayunpaman, tiniyak ng senador ang kanyang paninindigan na handa siyang bumoto at tutulan ang anumang mosyon na naglalayong pigilan o ipagpaliban ang pag-convene ng Senado. Binanggit din niya na maaaring makialam ang Korte Suprema upang obligahin ang Senado na gampanan ang tungkulin nito sa ilalim ng saligang batas kung magkakaroon ng pag-iwas dito. Samantala, nilinaw ni Senator Lacson na ang pag-giit sa pag-convene ay hindi dapat ituring na boto para sa conviction o acquittal. Aniya, ito ay simpleng pagtupad lamang sa proseso. Muli nitong binigyang diin ang ebidensya ang tanging magiging basihan ng kanyang pasya kung dapat bang i-convict o i-acquit ang vice-presidente sakaling matuloy ang paglilitis. Kaugnay nito na una nang binanggit ng senador na dapat maging handa ang kanyang kapwa mga senador sa pagharap sa mga posibleng issue kaugnay ng impeachment process. In any eventuality, we should be prepared to tackle that. Kasi pwedeng umabot ulit sa Supreme Court yan kung sakaling magkaroon ng ganyang usapin. So, pero tama yung sinabi nyo, duty yan Constitutional duty, as a matter of fact. So yung mag-o-object, sir, dapat may matinding argumento kung bakit nag-o-oppose. Yes, and he or they must be able to convince the majority to vote in their favor. And kung gano'n na mangyari,
it's on them, no? Na sila yung sumagot sa taong bayan kung bakit ayaw mag-convene. Yung minority na talo sa botohan, wala namang magagawa yun eh. Kasi majority nga yung nag-rule. Samantala, nagpahayag naman si Senate President Vicente Tito Soto III kaugnay ng mga kumakalat na usap-usapan tungkol sa posibleng balasahan sa liderato ng Senado o coup rumors. Ayon kay SP Soto, handa niyang tanggapin ang anumang mangyayari dahil siya ay naninilbihan sa ilalim ng tiwala ng kanyang mga kasamahan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naging matunog na naman ang usap-usapan ng panibagong pagpapalit ng liderato sa Senado. Sa gitna ito ng napipintong pag-akyat ng Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte mula sa Kamara. Mula sa Senado, may detalye si Jed Neresina live. Jed, saan nag-ugat yung ulat ng kudeta sa Kamara? Aga nagsimula yung usap-usapan tungkol sa posibleng balasahan sa liderato ng Senado o coup rumors. Bunsod ito nung inaasahang pagpapadala o pag-akyat ng House of Representatives ng Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang hakbang na ito ay para umano mapigilan ang pag-convene ng Senado bilang isang impeachment court at mapigilan rin ang mismong paglilitis sa Vice-Presidente. Mariing itinanggi ng ilang senador ang mga ulat na may muling pagtatangkang palitan ang kasalukuyang liderato ng mataas na kapulungan o Senado. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, wala silang natatanggap na tawag ni Senator Raffy Tulfo. Binigyang diin na mahirap itong isakatuparan sa ngayon. Paliwanag ng senador kung mayroon mang grupong magpapasimuno ng kudeta, inilarawan niya itong magiging halatang-halata sila sa publiko. Aniya, paano ipapaliwanag ng mga ito sa publiko na dahil ba sa impeachment ay kailangang palitan ang leadership ng Senado? Lalo na binigyang diin ni Senator Tulfo na sa mga survey, lumalabas na nag-aantay ang mga tao dahil gusto nilang marinig ang katotohanan. Pinabulaanan din ni Senator Sherwin Gatchalian ang mga umuugong-ugong na bali-balita. Aniya wala siyang naririnig o nakakausap na sino mang mambabata tungkol sa planong pagpapatalsik sa Senate President. Pinigyang diin ni Senator Gatchalian na nananatiling nasa stable ground o nasa matatag na posisyon si Senate President Vicente Tito Soto III. Ipinaliwanag din ng senador na tungkulin ng Senado na mag-convene bilang impeachment court sa sandaling maibigay sa kanila ang mga reklamo laban sa Vice-Presidente. Ako kasi ang pananaw ko dyan is not a matter of choice or change in leadership. It's a responsibility of the Senate. Hindi mo pwedeng upuan yan ng matagal o hindi pwedeng hindi ipagpatuloy dahil nga nakasulat, very clear sa Constitution natin to try forthwith. So, walang ibang leeway and this is part of the process and accountability mechanism ng Constitution. Aga ilan sa mga inaabangan ngayong araw sa Senado ay kung mamaya sa sesyon sa plenaryo mamayang hapon ay kung may magmo-motion to declare the position of Senate President vacant at kung ano pa yung mga posibleng mangyari kaugnay nito. At bukod riyan, inaasahan din or pinaghahandaan kung sakaling ipadala na o iakyat ng House of Representatives sa Senado yung Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte ay kung paano ito tutugunan ng mga senador. Ayan muna update. Balik sa inyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Balikan natin ang ulat kung saan nakatakdang magpulong ngayong araw sina Pangulo Ferdinand Marcos Jr. at Paraguay President Santiago Peña Palacios sa Malacanang. Ang Paraguayan President ay nasa Pilipinas para sa 2 araw na state visit. At mula sa Malacanang, narito ang live report ni Nel Maribohok. Nel, ano ang inaasahan sa pulong ng 2 lider ng bansa? Sela, ang pagpapatibay pa ng relasyon ng Pilipinas at Paraguay ang sentro ng pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Paraguay President Santiago Peña Palacios.
Partikular na ang kooperasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan. Kanina binigyan ng arrival honors ang Paraguay President sa Palace Grounds. Personal na winelcome ni Pangulong Marcos si President Palacios sa Malacanang. Pagkatapos ng signing ng guest book, agad nagsagawa ng bilateral meeting ang dalawang leader. Kasama sa pulong sina Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque, Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, Energy Secretary Sharon Garin at Philippine Ambassador to Buenos Aires Grace Cruz Fabella. Kasama rin ang kanilang counterparts mula sa Paraguay. Abangan natin mamaya kung ano ang mga mapagkakasunduan sa pulong at ang joint statement ng dalawang leader. Si President Palacios ang kauna-unahang Paraguayan Chief Executive na bumisita sa Pilipinas mula ng matatagang diplomatic relations ng dalawang bansa noong December 12, 1962. Yan muna ang ating update. Balik sa Wela. Maraming salamat, Nel Maribohok. Nilinaw ng Manila Electric Company o Meralco na hindi sila tutol sa paggamit ng solar equipment. Ayon naman sa Energy Regulatory Commission, hindi nila ipinagbabawal ang paggamit ng solar panels na rekta sa appliances. May hatid na balita si Asher Cadapan Jr. Sinagot ng Manila Electric Company o Meralco ang umano'y pagtutol nila sa paggamit ng mga consumer ng solar panel. Ito ay matapos tuligsain ng netizens ang panawagan ng distribution utility para sa mas mahigpit na regulasyon sa installation ng rooftop solar panel. Ayon kay Meralco spokesperson Joe Zaldarriaga, kinikilala nila ang paglaki ng interes sa renewable energy at solar installations. Naunawaan din nila kung bakit nakikita ito ng maraming customer na alternatibo para sa mas mababang presyo ng kuryente. Paglilinaw ni Zaldarriaga, hindi tutol ang Meralco sa pagtanggap ng renewable energy o paggamit ng solar equipment. Ayon sa kumpanya, hindi kailanman intensyon ng Meralco na pigilan ang anumang inobasyon o limitahan ng personal na energy choice. Sa halip, nais nilang bigyang diin ang kahalagahan ng kaligtasan at proper installation o maayos na pagkakabit. Wala rin anyang otoridad ang Meralco para sa regulasyon ng solar installations, kundi isa itong edukasyon, kooperasyon at bahagi ng kanilang responsibilidad. Pangunahing nagre-regulate ng installation at paggamit ng solar panel ay ang Energy Regulatory Board o ERC. Ngunit ayon kay Attorney Maria Corazon Guines, Legal Service Director ng ERC, hindi kasama dito ang mga solar panel na direktang nakakabit sa appliances. Hindi naman talaga namin ipinagbabawal yung mga pag-i-install na yung mga yan, lalo na kung hindi naman nakakabit doon sa distribution system, ano? Risk na talaga ng mga consumers yon. Kung mag-aano sila, kung magde-direkta, kasi meron yung mga solar panels kasi na pwedeng direkta doon sa doon sa mga appliances eh. Gusto kami, hindi na namin masyadong pinakikialaman yun. Kasi direkta naman yun, risk na rin naman nila. Sa kabila nito, inihayag ng ERC na may regulasyon sa mga solar panel na ikinakabit sa distribution system. Kung kakabit din nila doon sa metro o kaya doon sa distribution system, yun yung kailangan talaga nilang i-apply sa amin yun. Kasi baka may impact yun dun sa distribution system, pwedeng mag-overload yung transformer. Dagdag pa ni Attorney Guines, dapat ikonsidera ng consumers ang safety implications sa paggamit ng solar panel. Hindi namin ina-expect yung mga consumers na na alam nila yung mga patakaran na yon. Pero yung mga installers, alam nila yan, matagal na siguro sila sa matagal na sila sa industriya. Kaya alam nila kung ano yung mga kailangan nilang kunin ng mga permits doon sa mga regulations for safety din. Safety purposes. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Wala nang usok sa Navotas Sanitary Landfill matapos maapula ang sunog sa dating tambakan ng basura. Kinumpirma rin ng Department of Public Works and Highways na natambakan na ng lupa ang kabuuan ng landfill para makaiwas sa sunog sa lugar. Alamin natin ang update sa report ni Asher Cadapan Jr. live.
Asher, ano ang sitwasyon sa Navotas landfill matapos ang isang buwang sunog sa lugar? Ella, naapula na nga ang sunog at wala nang usok at halos wala na rin ang mabahong amoy sa Navotas Sanitary Landfill. Ito ang personal naming nakita at naobserbahan kasabay ng aktwal na inspeksyon ng mga otoridad sa gabundok na tambakan ng basura. Idineklara ng Bureau of Fire Protection o BFP na fire out o tuluyan ng naapulang sunog sa Navotas Sanitary Landfill bandang alas 3 ng hapon kahapon, May 10. Ito ay matapos ang isang buwang pag-apula sa sunog na nagsimula noong April 10. Katuwang ng BFP sa pag-apula ng sunog ang Navotas City Government at iba-ibang ahensya ng pamahalaan. Pangunahin na ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Naglaan ng DPWH ng mga gamit para may madaanan sa lugar at mas madali itong ma-access ng mga otoridad. Nagpaabot ng pasasalamat si DPWH Secretary Vince Dizon sa Japanese government na tumulong rin upang mas maging epesyente at mas mabilis ang pag-aapula ng sunog. Nagturong-turong po lahat, no, para talagang maapura natin ang mabilis itong napakalaking sunog dito na nangyari noong Abril, no? At kita nyo naman ngayon, klaro na, wala nang usok. Dati hindi natin makita yung Obondo, ngayon nakikita na natin, nakikita natin ang Valenzuela. Kinilala rin ng DPWH ang tulong ng Department of Transportation sa paglalaan ng lupang itinambak sa landfill. Patuloy naman ang pagtatambak ng lupa sa landfill upang matakpan ang mga basura at maiwasan ang muling pagliyab ng apoy dito. Yung buo natakpan na. Pero kagaya nung sinabi natin kanina, tuloy-tuloy ito. No, hindi ito pwedeng huminto. Critical dito yung pag-maintain kasi yung nasusunog na gas, yung methane, meron pa yan sa ilalim. So kailangan ngayon, tutulungan tayo ni Mr. Ang para masigurado na ma-maintain ng tama. Kasi kung hindi ma-maintain na naman ito, magkakasunog na naman ulit. So, yun ang pagtutulungan natin. Ella, bandang alas 11 ngayong kaninang umaga ay nakita natin na mayroong usok at ilang minuto pa ay mayroon ding apoy na nakita tayo dito sa hilagang bahagi ng landfill mula dito sa kinatatayuan natin sa Mega Dike. Dito pa rin sa boundary ng Navotas City at nakikita natin kanina na mayroon ding backhoe na lumapit dito. Iyon yung mga backhoe na isa sa mga backhoe na nagtatambak ng lupa dito sa landfill at ilang minuto pa ay agad naman nilang naapula itong apoy. Ito naman ang paliwanag rin na ni Secretary Vince Dizon na patuloy na kanilang pagbabantay at nararapat na pagmimintina sa lugar upang hindi na nga or maiwasan nga ang muling pagkakaroon ng sunog dito sa landfill. Yan ang latest dito sa Navotas City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Naglunsad ngayong araw ang Department of Education o DepEd ng Yakap at Kalinga Caravan. Kasabay ng nationwide mental health hotline at mga learner support center sa Valenzuela City. At para sa detalye, makibalita tayo kay Mia Alonzo live. Mia, ano yung nakapaloob sa inilunsad na caravan ngayong araw ng DepEd? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Nakapaloob sa isinagawa ng DepEd na Yakap at Kalinga Caravan ang suporta sa mga mag-aaral kabilang na ang mental health services. Sa pagpapatuloy ng Yakap at Kalinga Caravan ng Department of Education, nag-ikot kaninang umaga sa Education Secretary Sunny Angara sa General Tiborcio de Leon National High School sa Valenzuela City. Ininspeksyon niya ang pasilidad na ginagamit sa expanded school-based health services para sa mga mag-aaral, guro at komunidad. Kabilang sa mga serbisyo sa ilalim ng programa ang libreng medical consultation, vision screening, dental care at pamimigay ng gamot. Kasama rin sa tinutugunan ngayon ng DepEd ang psychosocial support at mga referral.
para sa mga mangangailangan ng karagdagang serbisyo. Nagkaroon din ng walkthrough sa mga learner support center na ginagamit para sa counseling, peer support at learner protection sa mga paaralan. Dito isinagawa rin ang demonstration at audit ng DepEd Learners Telesafe Helpline sa pakikipagtulungan sa National Center for Mental Health o NCMH. Layunin ng hotline na tumugon sa mga ulat ng bullying, abuse at iba pang mental health-related concern ng mga mag-aaral. Nakilahok din sa naturang aktibidad ang Ateneo de Manila University Psychology Department at ang Mental Health para sa programang may kinalaman sa peer support at bullying prevention. Aga kanina sa huling bahagi naman ng programa, dumating din sa aktibidad si Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian at nagkaroon ng closed-door meeting sa pagitan ng DepEd. Sa ngayon, halos katatapos lang ng programa at binigyang diin ng DepEd ang mas lalong pagpapaigting sa mga benepisyo at mental support sa mga mag-aaral, lalo na ngayong nalalapit na naman ang pasukan. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Mia Alonzo. Hindi pa dumadating sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ang anchor ng Peanut Gallery Media Network na si Camille Jensen CJ Hero. Mula sa Pasay City, ang detalye hatid ni Benedict Samson live. Benedict, ano ang plano ng NBI kung hindi sisipot si CJ Hero sa kanilang tanggapan? Magandang tanghali, Ella. Kaninang alas 10 ng umaga sana ang nakatakdang oras para dumalo ang anchor ng Peanut Gallery Media Network na si Camille Jensen o CJ Hero. Pero pasado alas 11 naman kaninang umaga dumating sa tanggapan ng NBI Organized and Transnational Crimes Division ang kanyang legal counsel. Ayon sa NBI OTCD, tanging pagtatanong lamang ang kanilang gagawin upang makuha ang panig ni CJ Hero. Matatandaan na itinuring na person of interest ng NBI si Hero dahil kasamaan nila ito sa affidavit ng complainant mula sa kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa naunang panayam sa NBI, kasama umano si CJ Hero sa video teaser na kanilang ipinadala sa dating House Speaker bago ang nangyaring umano'y pangingikil ng nasa 300 million pesos kapalit ng hindi paglalabas ng buong episode ng video ng umano'y korupsyon na kinasasangkutan ni Romualdez. Ella, kanina nakapanayam din natin yung abogado nga ni CJ Hero na si Attorney Lian Kakapit at sinabi nito na makikipag-cooperate naman anya si CJ Hero. At sa ngayon hindi niya nakadalo ng personal si Hero dito sa NBI dahil ito ay nasa isang out of town. At ayon pa nga dito sa abogado ay muling magpapadala ang NBI ng subpoena para nga dito sa anchor. At yan muna ng ating update mula rito sa Pasay City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Naglabas na ng red notice ang International Criminal Police Organization o Interpol para kina dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at dating Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao. Ayon kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, tiwala silang mapapadali na ang paghahanap sa dalawa. Mula sa Quezon City, may detalye si Ryan Lacanlale live. Ryan, paano makakatulong yung red notice ng International Criminal Police Organization sa pagtugis ng mga otoridad kina Rafael Dumlao III at Gerald Bantag? Aga, malaking tulong sa pagtugis ng mga otoridad ang red notice na itinalabas sa pamamagitan ng International Criminal Police Organization laban kay dating Police Colonel Rafael Dumlao III at dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Ayon sa Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, mas lalawak na ang isinasagawang paghahanap sa dalawa sa tulong na rin ng foreign authorities. Aminado ang kalihim na nahihirapan ang mga otoridad sa pagtugi sa dalawang high-profile personalities dahil sa dami ng lugar na maaaring pagtaguan nila. Bukod pa rito ang malaking posibilidad na dumaan ang mga ito sa backdoor upang makalabas ng Pilipinas. Number 1, we have 7,000 islands. Diba? Number 2, we have a porous border down south. Number 3, yung mga taong hinahanap namin, maraming pera yan at maraming paraan. Si Atong Ang, muntik na.
muntik na talaga namin nahuli nun. Sa command conference kahapon ni Remulla kasama ang mga opisyal ng Philippine National Police, inamin nito na nataasan niya ng boses ang ilang opisyal dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nahuhuli ang mga nasabing wanted na sa batas. Si Gerald Bantag ay inuugnay sa kasong pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid noong 2022. Samantalang si Rafael Dumlao III ay nauugnay sa paglukot at pagpatay sa South Korean businessman na si Billy Chu noong 2016. May kani-kanyang pabuya o patong na sa ulo sa sino mang makapagtuturo at makapagbibigay ng impormasyon tungo sa pagkaka-aresto na ang Bantag at Dumlao. Aga nauna nang inanunso ang paglabas ng red notice ng Interpol laban sa negosyanteng si Atong Ang kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabongero. Dan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Magsasagawa ng state visit si US President Donald Trump sa China sa darating na May 13 hanggang 15. Ito ay inanunsyo ng spokesperson ng China Ministry of Foreign Affairs sa kanilang X account. Sinabi nito na ang pagbisita ni Trump sa bansa ay sa bisa ng imbitasyon ni Chinese President Xi Jinping. Isang dolphin at dugong ang magkahiwalay na namataan malapit sa baybayin ng Roxas, Palawan kahapon, May 10. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng bantay dagat at iba't ibang ahensya upang masiguro ang kaligtasan ng mga marine mammal at maibalik ang mga ito sa laot. Unang nakatanggap ng tawag ang opisina ng Bantay Dagat bandang 1:00 ng hapon matapos makita ng mga residente ang isang dolphin malapit sa dalampasigan ng Sitio Tandol sa Barangay 1, Roxas, Palawan. Bandang 2:50 naman ng hapon muling nakatanggap ng ulat sa isang dugong na namataan malapit sa likod ng kapilya sa Barangay 2. Tinatayang tumitimbang ng 100 kilo ang dugong at may haba na nasa 1.5 dipa. Ayon sa mga responder, patuloy na lumalapit sa baybayin ang dugong dahil sa malalakas na alon. Kaya't nagmanman ang team sa pier para masubaybayan ang galaw nito. Napansin ng mga tauhan ng PCSD na may mga sugat at gasgas sa katawan ang dugong, ngunit nilinaw nila na natural lamang ito at hindi gawa ng tao. Matagumpay na nakabalik sa laot ang magkahiwalay na dolphin at dugong. Personal na ininspeksyon noong Biyernes ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang gumuhong bahagi ng Marcos Highway sa may barangay Taloy Sur sa Tuba, Benguet. Ilang buwan nang nangangamba ang mga motoristang dumadaan sa nasabing kalsada, kaya naman ipinag-utos na ni Secretary Vince Dizon ang agarang pagsasaayos nito. Narito ang balita ni Grace Doctolero. Ipinamamadali ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang pagsasaayos ng gumuhong bahagi ng Marcos Highway sa may barangay Taloy sa Tuba, Benguet. Ayon sa kalihim, matagal na dapat natapos ang pagkukumpuni ng nasabing kalsada na nasira noong nakaraang taon nang manalasa ang Super Typhoon Nando. Kaya naman dismayado si Secretary Dizon nang malaman na hindi pa rin naiaayos ang kalsada. Ipapaspasan na lang natin yung pag-request. Ako mismo, pupunta ako sa NDR-RMC para siguraduhin na lumabas na yung pondo dito kasi kawawa naman yung mga kababayan natin. No? Ang tagal ng one-way ito. Tapos, pag dumating yung tag-ulan, tataas na naman yung risk na pwedeng masira pa ito lalo. Ngayong araw, sisimulan na ang pagkukumpuni sa kalsada gamit ang pondo ng ahensya mula sa Quick Response Fund. Roughly, the budget is close to 20 million. Hindi naman kalakihan yon. Kaya nga medyo nagalit ako nung nalaman ko na ganun lang tapos hindi pa pala nagawa. Pero kailangan gawin na yon. But at the same time, kailangan ayusin natin yung sistema at yung proseso na pag-request ng pondo sa Quick Response Fund kapag may calamity. Plano ng DPWH na mas patibayin pa ang naturang bahagi ng Marcos Highway upang maiwasan
ang pagguhumuli ng lupa at mapabuti ang daloy ng tubig sa ilalim ng highway. Marami sa mga residente at mga motoristang dumadaan sa lugar ang labis na nababahala sa posibilidad na gumuho lalo ang nasabing bahagi ng kalsada, lalo na kapag may malakas na ulan. So ngayon lang, yung paggagawa ng kanal, matagal. Hindi ginagawa. Kaya, ayan, nasira. Hindi ako may kasalanan doon, bagyo. Kasi nga, nasira, tapos hindi ginawa agad. So kung ginawa sana agad dyan, hindi sa mauubos yung lupa. Ay, dapat hindi pa lang kumalit ang anak-tuan. Mahanda nga din na yung itatanga silang pinagtutubusan, tuga mo ng arami doon. Awen. Ma'am, karon mo dati pasabat mi nga dadaktal no po amount na dadaktal nga trackings kaya nadadagsad. Sa kasalukuyan, isang lane lamang ang bukas sa apektadong bahagi ng Marcos Highway. Target naman ng DPWH na matapos ang pagsasaayos nito sa loob ng 4 na buwan. Grace Dr. Lero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson na lehitimo ang operasyon ng Philippine Army sa nangyaring engkwentro sa barangay Salamanca sa bayan ng Toboso noong April 19 kung saan napatay ang ilang pinaniniwalaang mga miyembro ng New People's Army o NPA. May balita si Alan Manansala. Do not question the Philippine Army. In fact, we appreciate because every day they're out there sacrificing their lives for us to be free, for us to just do our own, do whatever we have to do peacefully. Ipinagtanggol ni Negros Occidental Governor Eugenio Lacson ang kontrobersyal na operasyon ng militar sa bayan ng Toboso noong April 19 o ang tinaguriang Toboso Encounter. 19 na pinaghihinala ang mga miyembro ng rebeldeng New People's Army ang napaslang ng mga sundalo sa nasabing operasyon. Kabilang sa mga napatay ang sinasabing Special Operations Chief ng nabuwag na Northern Negros Front na si Roger Favillar Tapang na may 1 milyong pisong patong sa ulo para kay Governor Lacson. Lehitimo at hindi na dapat kwenestyon ang paraan ng pagtupad ng tungkulin ng Philippine Army dahil araw-araw nitong isinasapanganib ang kanilang buhay para lamang mapanatili ang kapayapaan. Dagdag pa ng gobernador, hindi na kailangan pa ng hiwalay na imbestigasyon sa insidente bagaman nagsasagawa na ng independent investigation ang Commission on Human Rights. Samantala, muli rin itong nanawagan sa mga rebelde sa Negros Occidental na isuko na ang kanilang mga armas at magbalik loob sa pamahalaan. Nauna nang iginiit ng Armed Forces of the Philippines na ang operasyon ay isinasagawa alinsunod sa itinakdang rules of engagement at may pagtitiwala sa kaligtasan ng mga sibilyan. The Army could not have done that without information from the community. So clearly, the community help guide the Philippine Army to run after their target. Nauna na ring nilinaw ng Armed Forces of the Philippines o AFP na ang operasyon ay isinagawa batay sa beripikadong ulat mula sa mga sibilyan hinggil sa presensya ng mga armadong miyembro ng NPA sa lugar. Even yung mga nakakausap natin, sir, medyo parang nahugutan daw sila ng tinik sa loob nila, sir, dahil at least daw wala nang manghihingi sa kanila kasi inaamin din nila, sir, na daanan talaga, mobility corridor yun ng kalaban yung area na yun. Dagdag pa ng militar, agad ding inilikas ang mga apektadong residente sa pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at mga katuwang na ahensya. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan si Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur Vice Mayor Haji Oping Ampatuan sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na agarang aksyonan ang umunay mga banta sa buhay ni Mayor Ahmad Ampatuan at ng kanilang pamilya. Kasunod ito ng sunod-sunod na insidente sa bayan kabilang ang umunay pagbabanta
at naganap na pagsabog sa isang gasoline station. Ayon kay Vice Mayor Ampatuan, lumala ang pangamba ng mga residente ng Sheriff Aguac matapos maglabas ng sabina ang Department of Justice laban sa mga suspects sa RPG ambush attack na umunoy nagbanta sa buhay ni Mayor Ahmad Ampatuan. Nanawagan si Ampatuan sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya ng gobyerno na magsagawa ng agarang investigasyon, palakasin ang seguridad at mapanagot ang mga nasa likod ng mga insidente. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 10, versikulo 2 na nagsasabi, "Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang paggalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.